Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O na mensahe ni Gemini ay Ace of Autumn. Napakagandang energy nito, lalo-lalo na pagdating sa money, career, and finances. Ito na yung simula kasi Ace ito. So this is number 1. Ibig sabihin new beginning. Meron ng magsisimula kayong bagong experience dito sa pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Magkakaroon kayo dito ng simula ng pagpasok ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera ninyo, Gemini. Kaya napakagandang pagsisimula ito. Mababago nito ang financial landscape ninyo. No? Magsisimula kayo dito ng panibagong trabaho siguro, panibagong negosyo, panibagong source of income ninyo. Tuloy-tuloy. No? Ito na yung simula ng continuous flow of money sa buhay ninyo, Gemini. Para sa iba sa inyo, this could be a windfall of money, yung malakihang chunk of money na papasok sa inyo. That could be coming from trabaho, that could be like bonus, reward sa inyo. Maaari din na inheritance yan, panalo. Sa mga game of chance, maaring ganun din ang ganap. This could be also advice na marireceive ninyo or tulong from other people, no? That is still related to your money and finances. Maaring ganun din ang ganap dyan. This could be relocation, Gemini. For some of you, maaring maglilipat bahay, maglilipat ng place of residence, at maaring dahil din yan sa trabaho, no? Dahil din yan sa karera ninyo na sisimulan ninyo. Maaring ganun din ang ganap. So, napakaganda lang nito kasi pagdating sa money, career, and finances ninyo, maaring ito na yung pagsimula ng pagsipa, no? Ng mga areas na yan sa buhay ninyo. This could be signifying the start of successful job, successful career, successful business. Yung mga ganun. So, what else? We have Three of Autumn. Yan. So, most likely, Gemini, yung ninyo dito, yung pagsisimula ninyo ng magandang sitwasyon sa pera, it's also because of the help of other people. Maaring meron kayong ditong kasosyo sa negosyo, or maaring merong sumusuporta sa iyo, tumutulong sa inyo sa pagdidiskarte pagdating sa inyong source of income, sa pagtatrabaho, sa career or negosyo ninyo. Maybe you have a supportive energy around you na talaga namang tumutulong sa inyo pagdating sa mga bagay na yan, no? This could also be a new partnership, no? Na matatanggap ninyo or papasukin ninyo dito. Maybe you are going to collaborate with someone dito pagdating naman sa mga proyekto, trabaho, or career. We have Nine of Winter. Ayan. So, maaring ito yung pinanggagalingan ninyo, Gemini. Maaring in the past, in the recent past, ito yung sitwasyon ninyo. Maaring you are worrying about money, maaring you are worrying about your career, your business, maaring ganun ang sitwasyon dito. But, sabi ng Nine of Winter energy, stop worrying. Don't allow your worry to ruin your life. Diba? To ruin your peace. Huwag ninyong hayaan na ang takot na yan ang mamayani sa puso ninyo, because otherwise, may stuck kayo dyan, no? Tignan ninyo yung magagandang katabi na energy ng Nine of Winter. Magandang simulain sa paghahanap ng pera, diba? Trabaho, karera, negosyo. Napakaganda, may mga makakatulong sa inyo. Kaya, don't allow your worry na yun ang sumira ng diskarte ninyo. Huwag din yung hayaan na yung pag-worry ninyo or pag-stress ninyo ang sumira ng peace of mind ninyo. Otherwise, kayo dito, mahihirapan kayong mag-move forward. Mahihirapan kayo ditong isipin or mag-focus sa inyong tagumpay. Okay? Meron mga magagandang sitwasyon dito na magsisimula sa buhay ninyo.
Kaya i-transmute nyo na lang ito. Transmute your negative thoughts, feelings, and emotions into positive ones. Focus kayo sa positive mindset. Focus kayo sa prosperous and abundant mindset. Dahil yun ang maghahatak ng energies na to. Kaya doon tayo sa kung anong maganda, kung ano ang positibo. Okay? So, what else? We have 7 of winter energy. And so, some of you maybe is walking away from the truth. Diba? Maaring yan ang iniisip ninyo dito sa 9 of winter energy. Maaring meron kayong sitwasyon na malabo para sa isip ninyo. You can't find the heart of that situation. You can't find the truth of your situation. Kaya naman mas gusto ninyong iwasan na lang. Mas gusto ninyong takbuhan na lang ang sitwasyon na yan dahil maaaring may important decision making dito na kailangan gawin kayo Gemini. Pero since hindi ninyo makita kung ano ang truth or heart ng inyong situation, you are running away from that. Iiwasan nyo na lang, ignore nyo na lang. Maaring ganun ang ganap dito for some of you, Gemini. But, you know what? Running away from anything is not a solution. Hindi ba? Kasi, kahit iwasan natin yan, kahit takbuhan natin yan, susundan tayo niyan. Gemini, babalik at babalik ang sitwasyon na yan. No? So, instead of running away from the truth, harapin na lang natin nang sa gayon matapos na agad. Masolusyonan na natin agad, ma-address na natin agad. Okay? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Kung ano mensahe ni Libra ay 4 of Autumn. Ayan. So, ang pinaka-reminder sa inyo na mensaheng ito, Libra, is to manage your money or resources wisely. Kasi maaaring walang balanse, yung pagpasok ng pera versus paglabas ng pera ninyo. Maaaring kailangan ninyo dito na magpalakas ng inyong financial discipline. Maaari din na kailangan ninyo dito na mag-budget kayo, magplano kayo, financial plan, because maybe ang iba sa inyo walang ganon. At mas maganda na meron kayong plano, mas maganda meron kayong sinusundan na schedule ng inyong paggastos. Dahil mas mamamonitor ninyo ang pagpasok at ang paglabas ng inyong pera. Okay? What else? We have Prince of Autumn. Ayan. So, kailangan ninyo dito na maging cautious kayo. Maingat kayo. Lalo-lalo na sa pagmamanage ng inyong pera. Baka kasi, alam mo yun, baka nagkakaroon kayo dito ng mga spending na, alam mo yun, wala sa tamang diskarte. Diba? Yung maaring gumagastos kayo ng mas marami kaysa sa kinikita ninyo, maaring ganon. Kaya yun ang advice sa inyo dito na be cautious sa pag-manage ninyo ng inyong kaperahan. Be cautious sa pagdedesisyon ninyo kung ano yung uunahin ninyo, ano yung ipaprioritize, ano yung kailangan pagkagastusan, yung mga ganon, kaya pagdating sa pera, most likely talaga may imbalances kayo sa ngayon, Libra. Kaya ito ang advice sa inyo na i-manage ninyo ng maayos ang inyong pera, ang inyong resources. Okay? For others of you, maaring magiging cautious kayo dito or kailangan ninyo maging cautious sa bawat action na gagawin ninyo, lalo-lalo na sa mga decision making ninyong kakaharapin, Pag-desisyonan, pag-isipan ng mabuti before you take action ang kung ano man ang bagay na ito. Okay, Libra? So, yun din ang reminder sa inyo ni Prince of Autumn. 5 of Autumn, puro autumn energy, puro kaperahan, pag-aaral, travel, yung mga ganon ang sitwasyon dito. For others of you,
kailangan ng suporta dito, kailangan ng tulong, kailangan ng assistance ni Libra, and that could be related to your kaperahan. Okay? Libra, maaaring ang iba sa inyo dito kailangan talaga ng pera sa ngayon. Maybe it's because may mga financial obligations kayo na kailangan ninyong tugunan. Maaaring may mga bills, may mga due date ngayon, ano? At maaaring kulang yung hawak ninyong pera, or maybe wala pa talaga. Maaari kasi na ang pera ninyong hinihintay hindi pa dumadating, or maybe hindi sakto sa due date ninyo ang pagpasok ng kung ano man ang parating na pera ninyo, kung sweldo man yan or galing sa negosyo, yung gano'n, parang kulang. Kaya iniimbitahan kayo dito na lumapit kayo sa ibang tao, ask for help, ask for assistance dito, because always remember that whenever you need something, whenever you need help in any form, always remember that there are people that are willing to help you naman. Okay? Kaya, huwag kayong mag-atubili, huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa ibang tao and ask for help. Ang mahalaga lang dyan, kunyari, manghihiram tayo ng pera, huwag natin kakalimutan, no? Na mayroon tayong hiniram na pera, yung gano'n. Para, next time, makakaulit-ulit tayo. Just in case dumating muli ang ganitong sitwasyon. We have 6 of Winter energy. This is beautiful energy because this is a moving on energy. So most likely, kung ano man ang pinoproblema ninyo dito sa 5 of Autumn energy, makakaalis din kayo dyan. Dadating din ang tulong na kailangan ninyo. Dadating din ang pagkakataon, maaring financial breakthrough yan na yan ang maglalabas sa inyo sa sitwasyon na ito, no? This could be also in terms of relationships. This could also situation sa pamilya, sa trabaho, sa career, no? Maaring ang iba sa inyo dito is moving away from that unhealthy situation, no? Maaring toxic environment ng kinabibilangan ng iba sa inyo sa ngayon, kaya parang mabubunutan na kayo ng tinik dito because you're going to decide to leave that situation. It's about time na to move forward with your life. It's about time na to move on with your life. So, Libra, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Aquarius. Po na mensahe ninyo ay Prince of Autumn. Ayan. So, Aquarius, be cautious, no? Be cautious sa inyong mga gagawin dito. Maaari din talaga na yun ang diskarte ninyo. Maingat, mabagal man ang galawan dito. Parang sinisiguro ninyo na tama at magiging maayos ang kung ano man ang resulta o journey na inyong gagawin, no? Parang yun ang focus ninyo ngayon. You're going to take action but with caution. So this is really good dahil maingat kayong gagalaw, maingat kayong magte-take ng every step patungo doon sa kung ano man ang inyong goals sa ngayon. Pinag-iisipan ninyo or pag-iisipan mabuti, didiskartehan, mag-i-strategize kayo dito, you are moving cautiously. So that's really good. What else for Aqua? Ace of Autumn, very good energy. Napakaganda nito pagdating sa inyong money, career, and finances. Ace is number 1. So, this is new beginning. Kaya, most likely, meron kayong mga bagong sisimulan dito, bagong endeavor, bagong trabaho, bagong karera, bagong business opportunity, ang maaaring pumasok, dumating sa buhay ninyo. Maaari din na bagong sitwasyon pagdating sa inyong financial landscape dahil syempre may bagong parating, 'di ba? Na trabaho, karera, negosyo. So this could be a new money path
na dadating dito sa inyo, Aquarius. Panibagong source of income, panibagong pagsisimula, kumbaga, sa kung ano man ang maghahatid sa inyo ng pera, maghahatid sa inyo ng prosperity in abundance. This is bagong path talaga na magbubukas para sa inyo. For others of you, this could be windfall of money. Yung biglang may dadating na lang na pera, maaaring merong magbibigay, magre-regalo, merong magbabayad sa inyo, maaaring may panalo dito sa lottery or any game of chance. Maaaring mga ganon, depende sa inyong sitwasyon, but anything is possible. Hindi specific dito kung saan manggagaling ang pera because maaaring magmula yan or dumating yan from different sources. Kaya let's just embrace it. No? Kung ano man ang parating sa inyo, just embrace it. Mana man yan or cash man yan, embrace it and just be grateful. Okay? And this is the start, no, ng inyong bagong experience pagdating sa inyong kaperahan. This could be the start of your prosperity in abundance and financial success, Aquarius. Kaya this is a beautiful period in your life. Travel also is possible dito for some of you, Aquarius. So, maaaring may relocation dito na magaganap, paglilipat bahay, paglilipat ng titirahan, yung ganon. You have strength. Ayan. You may need to activate your inner strength at this time dahil maaaring may mga challenging situation dito na may encounter ang iba sa inyo, Aquarius. But it won't be, parang hindi yan masyadong mabigat or mahirap para sa inyo. Yun din na napipick up ko dyan. Because we have the Prince of Autumn. You are moving cautiously. Nagde-decision kayo dito na pinag-isipang mabuti. Kaya, most likely, meron kayong plan A or plan B. Diba? May plano kayo. Kaya kung ano man, yung mga challenging situation na parating, you can easily get around that, Aquarius. Dahil may plano kayo So, meron kayong, if plan A doesn't work out, you have still plan B to try on. Kaya there's nothing to fear, there's nothing to worry about dito. Tree of Autumn, napakaganda. You have a very helpful and supportive energy around you. Kaya kung ano man ang klase and challenges na maaaring ma-encounter ninyo along your journey sa ngayon, don't worry. Don't worry. Meron tutulong sa inyo. You just need to reach out for help dahil meron susuporta at tutulong sa inyo dito. Makakarating kayo dito sa inyong tagumpay dahil with the help of other people. Maaaring meron ditong ka-collab kayo, maaaring meron kayong ka-partner dito na very supportive of you. Sinusuportahan ka, tinutulungan ka kung ano yung vision mo. Maybe you're going to share the same. Kung ano yung goal ninyo dito, maybe you're going to share the same goal with this person as well. Kaya very supportive of you. Kung ano yung magiging tagumpay mo ay magiging tagumpay din niya. Ang tagumpay niya is magiging tagumpay din ninyo. So parang sabay kayong aangat dito, Aquarius. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.